Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Dunten ni Worao, Laughing Under the Clouds. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Ang batang ulilang sinumpa ng sinaunang demonyo at naging pinakamalakas na Demon Lord. Tuwing 300 taon, isang higanteng sinaunang demonyong ahas ang muling nagkakatawang tao at naninirahan sa katawan ng isang miyembro ng pamilya Kumo. Ang demonyong sumpa na ito ang kokontrol sa katawan ng isang tao. Gagawin siyang pinakamakapangyarihang Panginoon ng demonyo, na ang tanging hangarin ay sirain ang mundo. Nagsimula ang kwento habang ibinabahagi ng pamilya Kumo ang saya para sa kanilang bagong silang. Si Tenka, ang pinakamatanda, ay sinabihan ng kanyang mga magulang na siya ay isa ng nakatatandang kapatid, at kailangan niyang protektahan ang ating bida, si Sora Amaru, ngunit tatawagin nila siyang Sora. Nagpatuloy sa paglaki ang kanilang pamilya at nagkaroon sila ng isa pang nakababatang kapatid. Gayunpaman, isang gabi, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng fox mask ang pumasok sa kanilang bahay at pinatay ang kanilang mga magulang. Sinakal ng lalaking nakamaskara si Sora, na sinabing kasalanan niya kung bakit namatay ang kanyang mga magulang. Lumitaw si Tenka, narinig ang sigaw ng kanyang kapatid, at sinubukang labanan ang lalaki. Nang mapansing nasa panganib ang lahat, maging ang kanyang sanggol na kapatid, kinuha ni Sora ang espada ng kanilang pamilya upang lumaban. Lumingon sa kanya ang lalaking nakamaskara at umatake. Sinubukan ni Tenka na itulak ang kanyang kapatid palayo, ngunit nahiwan ng espada ng kalaban ang kanyang likod. Nagsimulang umiyak si Sora matapos mapansin ang sugat ni Tenka, ngunit nginitian siya ng nakatatandang kapatid, sinabi sa kanya na dapat siyang ngumiti, dahil lagi niyang dadalhin ang kanyang mga alalahanin at pasanin. Nakatakas ang lalaking nakamaskara at ang tatlong magkakapatid ay nagawang manatiling buhay. Lumipas ang ilang taon, at ang magkakapatid ay nanghuhuli at naglilipat na ngayon ng mga kriminal sa bilangguan ng Gokumanjo. Isang hindi matatakasan na kulungan kung saan ikinulong ang mga kriminal matapos mag-amok dahil sa bagong batas na nagbabawal sa pagdadala ng mga espada. Mula noong traumatic na gabing iyon, si Sora ay ginagambala ng kanyang mga alaala at nagsasanay upang makarating sa antas ng kanyang kapatid na malayong mas malakas kaysa sa kanya na gumagamit lamang ng pamaypay bilang kanyang sandata upang maiwasang masaktan ang sinuman. Dumating ang ilang pulis at humingi ng tulong para mahuli ang isang nakatakas na kriminal. Sinabihan ni Tenka sina Sora at Shutaro na manatili, at pakiramdam ni Sora ay tinatrato siya na parang bata. Ayaw lang ni Tenka na ilagay sa panganib ang kanyang mga kapatid. Palagi siyang tumatanggi na sanayin si Sora, na hindi alam na siya talaga ang pinakamalakas sa tatlong magkakapatid. Si Sora, sa kabilang banda, ay tinitingala si Tenka, at hindi kinikilala ang kanyang sariling lakas. Pagkaalis ni Tenka, iginiit ni Sora na sumunod sila ni Chutaro sa kanila para tumulong sa sitwasyon. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa kagubatan kung saan nakita nila ang kriminal at hinabol siya. Lumapit si Sora upang makipaglaban at tinalo ang lalaki. Nakaramdam siya ng pagmamalaki para sa kanyang sarili sa pagpapabagsak sa isang kriminal nang hindi nangangailangan ng tulong o proteksyon ni Tenka. Tumalikod siya. Ngunit muling nagising ang kriminal at inatake si Sora mula sa likuran, at sinakal siya. Nawala ng malay si Sora na iniisip na siya ay mamamatay, ngunit iniligtas siya ni Tenka. Natapos ang araw ng karga-karga ng panganay ang kanyang nakababatang kapatid sa kanyang likuran pauwi sa kanilang tahanan. Umiiyak si Sora, pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang kakayahan, na hindi siya sapat na malakas para talunin ang kahit isang tao, habang marami nang natalo ang kanyang kapatid. Hinayaan siya ni Tenka na umiyak, na nakikitang responsibilidad niya na gawing mas mabuti at ligtas ang kanyang mga kapatid sa lahat ng bagay. Kinabukasan, pumunta si Sora sa doktor para sa kanyang mga sugat at gamot. Umuwi siya at nakita ang isang estranghero na nagngangalang Naoto na sinusubukang hikayatin si Chutaro na sumama sa kanya sa Gokumanjo. Agad na pinigilan ni Sora si Chutaro, nagpanggap siya bilang si Tenka, at pinaalis ito upang kunin si Shirasu, ang kanilang malapit na kaibigan at katiwala. Inatake siya ni Naoto, at paulit-ulit na pinatamaan siya nito mula sa likuran, na nagpaunawa sa kanya kung gaano siya kainalaban sa mga tunay na masasamang tao. Tumakbo siya palayo, ngunit sinundan siya ni Naoto na naglabas ng kanyang sandata na maraming talem at sinubukan siyang saksakin. Sa wakas ay dumating si Shirasu at ipinagtanggol siya.
Mabilis silang naglaban at napabagsak niya sina Otto sa lupa, na bumangon muli at patuloy na umatake. Sa wakas ay dumating si Tenka sa pinangyarihan at tinulungan sila. Hinarap niya sina Otto at tinalo siya, ngunit hindi sumuko ang lalaki. Ngunit nang sandaling sinubukan niyang bumangon muli, dumating ang squad ng Yam Aino at hinuli siya. Sa bahay, narinig ni Sora ang pag-uusap ni Tenka at Botan, at nagtanong kung ano ang Orochi. Ngunit gaya ng nakasanayan, hindi siya sinagot ni Tenka dahil gusto nitong protektahan siya. Naiinis si Sora na tinatrato siya ni Tenka na tulad ng isang bata. Nangako siya na magiging mas malakas upang maaari ring umasa si Tenka sa kanya. Bumalik siya sa dati niyang nakagawiang pagsasanay. Si Tenka ay patuloy na naging responsableng kapatid, at muling nakipagkita sa Yam Aino. Isang puwersa ng gobyerno na nakatuon sa paghahanap sa demonyong Orochi at puksain ito, na kung saan siya ay dating bahagi kasama ng kanyang ama na siyang nagtatag. Kinabukasan, pumunta si Sora sa opisina ng Yam Aino para hilingin kay Sosei, ang commander ng squad at dating kaibigan ni Tenka, na sanayin siya upang siya ay maging isang mahusay na swordsman. Ngunit pinaalis siya ni Sosei dahil sa ginawang pagtataksil ni Tenka sa kanya sa pamamagitan ng pag-iwan sa squad. Ang isa pang miyembro ng Yam Aino na tinatawag na lang ay dumaan at nag-alok na sasanayin niya si Sora kung magiging undercover siya sa Gokumanjo upang makahanap ng impormasyon tungkol sa mga bilanggo. Sumang-ayon si Sora at pumunta sa kulungan habang nakabalat kayo gamit ang isang wig. Pumasok siya sa loob bilang isang bilanggo. Nagmanman siya sa paligid at nakinig sa isang pag-uusap sa pagitan ni Otto at ng isang tao, ngunit nahuli siya at itinapon sa isang silid. Ang lalaki sa loob ng silid ay ipinakita ang kanyang sarili, may suot na fox mask. Ito ang lalaking nakamaskara na pumatay sa mga magulang ni Sora. Sinakal siya ni Sora at hinampas siya ng lalaki sa pader, na nagpatomba sa kanya. Nagising siya sa isang klinika matapos siyang matagpuan ng isang babaeng gwardya na walang malay. Nagtanong ito tungkol sa lalaki sa silid at gustong makipag-alyansa kay Sora para makakuha ng impormasyon tungkol dito at makapaghiganti. Pagka-uwi, pinangaralan siya ni Tenka tungkol sa paglalagay ng kanyang buhay sa panganib para sa Yam Aino na maaaring ginagamit lamang siya. Kinabukasan, pumunta si Sora para magulat sa Yam Aino. Nagulat siya kay Sosei na sa una ay hindi interesado, ngunit nang marinig nito ang impormasyon, pumayag itong kunin siya sa ilalim ng kanyang pangangalaga at sanayin. Nagising siya kinaumagahan pagkatapos ng isa pang brutal na bangungot at umiyak tungkol sa nakaraan at pagiging mahina. Samantala, sa wakas ay ibinunyag ni Tenka ang isang lihim kay Botan, Shirasu at sa doktor. Siya ang vessel ng Orochi. Umuwi si Sora at nakita si Chutaro na umiiyak. Si Tenka ay inaresto. Ibinunyag ni Botan na ang kanilang pinakamatandang kapatid na lalaki ay ang vessel ng Orochi, ang demonyong ahas, at siya ay papatayin bago pa siya ganap na sakupin ng demonyo at makapinsala. Tumakbo sina Sora at Chutaro sa lugar ng pagbibitayan para hanapin si Tenka na papatayin ni Hirari. Nakita ni Tenka ang kanyang maliliit na kapatid na nakikipaglaban sa mga gwardya upang makapasok, habang kinakausap niya si Sosei na nais malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang paglisan. Tumakbo sila papunta sa kanya at sumigaw na huwag siyang umalis. Ngunit niyakap sila ni Tenka at nagpaalam sa kanila. Sinabi niya sa kanila na laging ngumiti kahit sa gitna ng kahirapan. Lahat ng tao sa bayan ay lumitaw at sinubukang ihinto ang pagbitay sa pamamagitan ng pagtatanggol kay Tenka. Siya ang bayani ng bayan. Siya ang palaging tumulong sa mga tao at mahigpit na pumoprotekta sa kanyang maliliit na kapatid. Ngunit si Tenka bilang isang maloko, sinabihan silang magsaya sa buhay at lumakad ng taas noo hanggang sa kanyang pagkamatay. Isang linggo pagkatapos ng kamatayan ni Tenka, naroon pa rin ang maitim na ulap sa ibabaw ng bayan, walang araw na nakikita. Tinanong ni Sora si Shirasu kung bakit hindi bumubuti ang kalagayan ng bayan gayong patay na ang vessel ng Orochi, ngunit kahit siya ay hindi ito alam. Lumabas siya at nakita si Chutaro na labis na nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang kapatid, sobrang namimiss niya ito dahil tinitingala niya ito bilang isang bayani, kaya inalo siya ni Sora. Iniisip niya na responsibilidad niya ngayon na maging mas malakas para protektahan ang kanyang nakababatang kapatid at ang pangalan ng pamilya, at pumunta sa pagsasanay kasama si Sosei. Ngunit hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kanyang kapatid at magambala na nagdulot sa kanya upang matalo. Umuwi siya na talunan at naisip ang huminto. Hindi niya kayang ngumiti tulad ng kay Tenka at hindi rin siya maaaring maging kasing lakas tulad nito.
Narinig ni Chutaro ang pag-uusap sa pagitan ni Sora at Shirasu tungkol sa kung gaano kalakas si Tenka para pasanin ang bigat ng pagpatay sa kanilang mga magulang at lubhang nasugatan sa pagprotekta sa kanya. Si Chutaro, na sinabihan na ang kanilang mga magulang ay namatay dahil sa sakit, ay nagsimulang magtanong tungkol dito. Ngunit tulad ng ginagawa ni Tenka, hindi siya sinagot ni Sora. Ang bunsong kapatid ay tumakbo na malungkot, pakiramdam niya ay binaliwala siya, at umalis para hanapin ang patay ng si Tenka. Sa kalagitnaan ng paghahanap kay Chutaro, nakita ni Sora ang babaeng bantay, si Nishiki, na sugatan kaya inuwi niya ito para magamot. Dumating ang dalawang karaniwang pulis upang humingi ng tulong kay Sora tungkol sa isang nakatakas na kriminal. Napilitan siyang lumabas at hanapin ang kriminal tulad ng dati, ngunit hindi niya ito madaling nahanap. Si Nishiki ay lumabas at sinubukang tumulong dahil siya ay isang Fuma, ang ninja clan kung saan naging kabilang si Shirasu bago sila nalipol. Sinabi sa kanya ni Sora na gawin ang anumang gusto niya, at nagpasya siyang manatili, pagkatapos matagumpay na mahuli ang kriminal. Kinabukasan, nagpasya si Sora na magpapatuloy siya sa pagsasanay kahit na hindi siya maging kasing lakas ni Tenka, ngunit hanggat kaya niyang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Nakita ni Chutaro si Naoto na nakatakas mula sa Gokumanjo, na nagsabi sa kanya na patay na si Tenka. Nagsimula siyang umiyak, sa wakas ay naunawaan na ang katotohanan. Sinubukan ni Naoto na kumbinsihin at impluwensyahan si Chutaro na maghig-antay sa mga taong pumatay sa kanyang kapatid, ang gobyerno. Kinaumagahan, nagising si Sora na sakal si Nishiki mula sa isang bangungot. Mabilis siyang humingi ng tawad. Lumitaw si Sosei, dumating para bisitahin siya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kung ano talaga ang Orochi. At kung paano nagawang kumilos ng napakabilis ni Tenka dahil maraming mga naunang vessel ang hindi man lang namalayan na tinataglay nila ang demonyong ahas bago pa mahuli ang lahat. Ngunit ang isa pang miyembro ng Yam Aino, si Takeda, ay dumating upang ipaalam kay Sosei na ang kanilang kasamahan na si Takamine, ay brutal na inatake kagabi sa malapit lamang. Sinimulan niyang sisihin si Sora sa pagiging mahina kaya madaling na-atake ang mga tao malapit sa kanyang bahay. Habang sinusuri ang kanyang mga gamit, nakakita si Sora ng dugo sa kanyang damit na hindi niya matandaan kung saan niya nakuha. Bigla siyang binahan ng mga alaala ng nakaraang gabi nang inatake si Takamine. Naalala niya na siya ang umatake sa kanya at napagtanto niyang isinakripisyo ng kanyang kapatid ang kanyang sarili para sa kanya. Dahil siya ang tunay na vessel ng Orochi. Samantala, nalaman ni Shirasu na si Botan ay isang vessel na muling nagkakatawang tao tuwing 300 taon upang ikulong ang Orochi. Nang malaman na hahadlang siya sa muling pagbuhay sa Orochi, sinaksak siya ni Shirasu. Sinabi niya sa kanya ang kanyang plano mula nang dumating siya sa dambana ng Kumo upang bantayan ang vessel. Alam niya sa simula pa lang na si Tenka ay papatayin at nandoon siya sa buong panahon na iyon. Tumakbo si Sora papunta kay Sosei at ipinakita sa kanya ang mga marka ng sumpa sa kanyang katawan at humiling na patayin siya bago siya ganap na magbago. Ngunit pinigilan siya ni Sosei mula sa kanyang galit at kinausap siya tungkol dito. Ang mga ninja ng Fuma Clan ay nagsimulang pumalibot sa opisina ng Yam Aino at hinahanap ang kanilang Panginoon, ang Orochi. Ang iskwad ay tumungo sa labas upang labanan ang angkan, at iniwan ni Sosei si Sora sa loob kasama si Takeda at lumabas upang makipaglaban. Ngunit ang lalaking nakamaskara mula sa kulungan ay dumaan sa bintana at inatake si Takeda. Ibinunyag niya na siya ang kambal na kapatid ni Shirasu, at hindi siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Kung hindi si Shirasu, nahirapan si Sora na maunawaan ito, at sinubukan siyang atakihin ng lalaki. Ngunit lumitaw si Shirasu at pinigilan ang kanyang kambal na kapatid sa pag-atake sa vessel ng kanilang Panginoon. Yumukod sila kay Sora at ipinakilala ang kanilang sarili bilang mga maglilingkod sa kanya sa kanyang malawakang pagwasak. Nalilito sa pagtataksil ng lalaking pinagkatiwalaan niya, sinubukan ni Sora na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Shirasu, at tinangay siya. Samantala, kasama pa rin ni Chutaro si Naoto, na nagsasabi sa kanya na pumatay ng ilang babae, para ipakita na seryoso siya sa paghihiganti para sa kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi ito magawa ni Chutaro. Biglang pinalibutan ng grupo ng mga bandido ang mga babae, ngunit lumitaw ang isang nakatalukbong na lalaki at iniligtas sila, at ito ay walang iba kundi si Tenka. Nahuli si Tenka at nagising na parang isang bilanggo matapos magkaroon ng isang matamis na bangungot tungkol sa pagiging isang nakatatandang kapatid sa dalawang batang lalaki na sa kalaunan ay naging Orochi.
Napag-alaman na si Tenka ay lubhang nasugatan ng patayin ni Shirasu ang kanilang mga magulang. Dahil sa pagnanais niyang protektahan ang kanyang maliliit na kapatid na lalaki, tinanggap niya ang isang alok na maging isang test subject. Siya ay tinurukan ng isang espesyal na sangkap na gawa mula sa mga selula ng Orochi. Mabilis na pinagaling ng sangkap ang kanyang mga sugat at humalo ito sa kanya, dahilan para siya ay maging isang peking vessel. Dumating si Botan at sinabi sa kanya na pinagtaksilan sila ni Shirasu, dahil nais nitong maglingkod sa Orochi na ang vessel ay si Sora. Pinalaya ni Tenka ang kanyang sarili mula sa pagkakadena, at umalis upang iligtas ang kanyang mga kapatid. Samantala, si Sora bilang Orochi ay nagpakita ng kanyang napakalakas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsira sa bilangguan ng Gokumanjo sa isang pag-atake. Pinuntahan siya ni Nishiki at ipinangako ang katapatan nito sa kanya. Sinabi nito sa kanya ang tungkol sa kambal na espada ng pamilya Kumo na makapaghihiwalay sa Orochi sa vessel nito. Sa kagustuhang iligtas si Sora mula sa kanyang kapahamakan, kinuha niya ang mga espada at tumakas. Binigay niya ang kanyang katapatan kay Sora, sa halip na sa angkan ng Fuma. Sa wakas ay nakalayo si Chutaro kay Naoto na umaatake sa kanya. Siya ay iniligtas ng kanyang alagang hayop na rakon, isang familiar na maaring palakihin ang sarili nitong katawan. Nabangga nila si Nishiki na hinahabol ng Orochi, ngunit sa sandaling maabutan siya nito, lumitaw din ang Yamaino at Hamarang. Dumating si Botan at sinabihan si Chutaro na pangunahan ang Orochi sa isang lagusan patungo sa araw sa Kyoto, kung saan masusunog ang Orochi sa ilalim ng sikat ng araw. Tumakbo sila roon ngunit tumama sa isang dead end at naabutan sila ng Orochi. Nagpakawala ito ng mga pag-atake kay Chutaro ngunit pinrotektahan siya ng kambal na espada na puno ng mahika at itinaboy ang Orochi. Bumagsak ang tuktok ng lagusan at lumitaw si Tenka, tinatawag ang kanyang mga kapatid. Tinamaan ng araw ang Orochi, nasusunog ito at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Tenka para labanan. Nakatakas ang Orochi sa bubong ng lagusan ngunit nahuli ito ni Sosei, at napigilan ito sa tulong ni Tenka. Pinatamaan ni Chutaro ang Orochi sa tiyan gamit ang kambal na espada at ang demonyong ahas ay lumabas mula sa katawan ni Sora, at pumaitaas sa mga ulap. Nagising si Sora at nakitang buhay si Tenka at pabirong sinuntok siya dahil sa paglalagay sa kanya sa mahirap na sitwasyon. Sinabi nila sa kanya na kailangan niyang talunin ang Orochi dahil siya ang vessel. Tumakbo sila papunta sa Orochi. Bumukas ang kalangitan at lumitaw ang Orochi at nagsimulang sirain ang bayan gamit ang kapangyarihan nito. Sa wakas ay dumating si Sora kung nasaan ang Orochi at sinubukan ni Shirasu na ipapatay siya sa ahas. Ngunit si Chutaro kasama sina Tenka at Hirari ay mabilis na dumating para tulungan siya. Lumitaw ang kambal na kapatid ni Shirasu at hinawakan sina Tenka at Sosei, at tumalon sa bibig ng Orochi. Ipinagpatuloy ni Sora ang laban, kahit nawala ang kanyang kapatid sa pangalawang pagkakataon. Ngunit muling lumitaw si Tenka, at kasama ang Yamaino at ang mga taong bayan, lumaban sila ng buong lakas laban sa mga kaaway. Ang tanawing iyon ang nagudyok kay Sora na labanan ang demonyong ahas. Hinugot niya ang espada ng Abe at nilaslas ang napakalaking Orochi, sa wakas ay napagtanto niyang naabot na niya ang kanyang layunin. Ang maging mas malakas kaysa kay Tenka, at maprotektahan ang kanyang mga kapatid. Sa tulong ni Chutaro at Takeda, matagumpay nila itong napatay at naglaho na ang Orochi ng tuluyan. Umaliwalas ang langit at natapos ang laban. Pumunta si Tenka para kausapin si Shirasu, humihingi ng paliwanag, ngunit tiningnan lang niya ang tatlong magkakapatid ng may pagsisisi, inalala ang mapayapang panahon na magkasama sila bilang isang pamilya. Nagpaalam siya sa kanila, at inihulog ang sarili sa bangin.